tao, pero sa Easter, sineselebrate natin ang Diyos na tinalo ang kamatayan. Amen? I'm so blessed to be here. Napakaganda. I couldn't stop praising the Lord for your center. Kasi, ang sarap pag meron may sarili ka gano'n. Diba parang parang meron sa sariling bahay. Diba? So, this is really a blessed place. And St. Augustine, we know this paulit-ulit natin sinasabi sa ating St. Augustine. We are an Easter people, and our song is Hallelujah. Hallelujah. Alam mo, naisip ko, sinabi siguro ni St. Augustine, naisip na yung mga tao sa feast. Kasi the feast is the happiest place on earth. Amen? Amen. Easter people, palaging masaya. Ano ba yung problema? Di ba? Palaging generous. Kahit lang parang inahan. Kasi alam natin, prosper naman tayo ni Lord. Amen? Amen. Alam mo yung may kwento sa akin si Brother Alvin. Brother Alvin, Barcelona, and Bosa, the other 8 preachers. And I think there were like 120 of them, imagine. Most of them from the different feasts. Nagpunta ng Buhay na, nag-pilgrimage sila doon. I think that was last month. And Brother Alvin shared with me something that their Jewish tour guide shared with them. Kasi sabi niya, nung nagpakita, di mo mabasa natin sa Biblia, nung nagpapakita ang Panginoon, yung risen Lord, sa kanyang mga tagapagsunod, yung kanyang mga disipulo, ang unang-una niya sinasabi is, peace be with you. Shalom. Shalom ang sinasabi niya. Yung shalom kasi, Hebrew word yun eh. Pero pag i-translate mo sa English, ang translation is peace be with you. Pero very adequate translation yun. Parang sinabi mo yung baduy. Di ba? Baduy. Hindi mo ma-translate mo maganda sa English yun eh. Di ba? O bakya. Ang bakya mo naman. Di ba? Hindi naman your class. Mali eh. Di ba? Hindi mo ma-translate mo maganda. Yung shalom na the word na yun, ang ibig sabihin nun, the fullness of God's blessing. Lahat na pangailangan mo, bibigay ni Lord. So, hindi lang peace be with you, pero God's blessing be upon you. You know, God's goodness be upon you, God's grace be upon you. Hindi lang yun. Yung ibig sabihin din daw ng shalom is, quits na tayo, bayad na utang mo. Okay? Ito lang ha, imagine nyo, hindi natin masyadong maintindihan eh, no? Pero nung time na hinuli si Jesus at, you know, they tried him, nasaan pa yung mga tagasunod? Nagtakbuhan, di ba? Di ba pati si Pedro, 3 beses niya, dinadry si Lord. Hindi talaga. Di ba? Hanggang na-try na, found guilty, condemned to death on the cross. Ngayon imagine ninyo, si Brother John, feast builder dito sa Laguna. Hi, Brother John, every Sunday mo, talaga pinagsisibihan pa natin kasi we honor him as our elder, di ba? Tapos biglang na-accuse siya of drug trafficking, drug pushing. Kaya masyadong masaya ang mga tao dito sa Feast Laguna. Siguro bibigyan ng drugs. Nakinahamil ka talaga. Janine, si Brother John, 3-9. Ako, found guilty. Palagay niyo kaya, dyan ba kayo? Diba? Hindi mo matatakot kayo ba? Baka isipin nila, di ba ko dyan sa drug ring ni Brother John, umiwas na kaya ako. Diba? Tapos, sinigyan electric kasi Brother John, kumanlord. Kalula siya eh, di ba? Diba? Kunwari lang. Tapos, pagkatas ng 3 araw, tapos si Tim dito. Ay, si Brother John sa akin. Tapos mamaya tapos nagpakita rin si Brother John sa akin. 3 araw pagkatapos siya sinita electric.
siyang panahon na kailangan niya ng mga kaibigan. So, ganun yung nararamdaman ng mga disipulo nung nagpakita ang Panginoon. Kaya ang unang sabi ng Panginoon is, peace be with you. Peace na tayo. Pinakuha mo ko dati. Wala na yan. Patawad na yan. Umpisa tayo ulit. Amen? Sino dito kayo utang? And we're there on Easter Sunday morning thinking it's still Good Friday. Umiiyak tayo kasi kala natin talagang dead end na. Kasi isipin mo
anong gagawin natin. Siguro, yung mga obrador, talagang, gasgas na yung gate nyo sa kakato, wala magbayad. Di ba? Or yung asawa natin, asawa nyo na lasinggero, na uuwi ng madaling araw, at siya kayo mag-ana magtanong, bakit na uuwi? Di ba? Parang kasi, di ba? Yung mga, ganun kasi mga problema na araw-araw natin. You know, I shared this story with you. I think one of my earlier visits with the feast here in Laguna. But I shared a time in my life when I was like Mary. Nandun ako sa, kumbaga, libingan sa bedroom ko. And I thought that, wala, patay ka. Deadpool, tapos na lahat. I have been serving the Lord. I've been serving the Lord since I was 14 years old. But during that time, I was serving the Lord as a full-time servant, missionary. I was living in a center of a Catholic community. I was living there for the past 10 years. But one night came my breaking point. And I had a crisis in my faith. And that night, I just ran away. I ran away from the center of my home. Nag-drive ako around Manila in the middle of the night. Close to midnight. Hindi pa na ako saan pupunta. Wala akong makakbuhan. Kasi lahat ng mga kaibigan ko, nagka-community. Hindi ako makakbuhi. Sa magulang ko, kasi 10 taon na ako hindi natutulog doon. 10 taon na ako hindi nakatira sa kanila. And they were gonna know that something was wrong. The minute I came home, wala akong mapunta. Drive ako hanggang nahanap ko yung sarili ko, nasa isang orphanage ako. At itong orphanage na ito nasa may Pasig River ba yun? Yung sa may mga niya. Pasig River pa yun yeah. Nasa may Pasig River siya, hospital sa San Jose. Doon ako nakita. Tapos, kumatok ako doon. Sabi ko, doon sa guardia, wala po akong matutulugan, pwede po akong matulog dito. Sabi ng guardia, hindi, tulog na lahat ng mga tao kasi kala na walang streetlight na. Hindi na ako baby. Sana baby ako na iwan doon. Siguro, inuman nila ako. Baka mapunan yun eh. Nagmamali ako bago ng kotse. Sabi niya, hindi po pwede tulog ng mga tao dito. Sabi ko, wala akong tutulugan. Sabi ko, hindi po pwede. Nireject ako. Ang kulit ko. Sabi ko, sige na po, kahit isang gabi lang bukas ng umaga, alis na ako. Eh di, sabi ko, ayaw niya muna sabi, saan po ako tutulog? Sabi niya, mag-check-in ka sa hotel. Sabi sa wala na akong pera, no? Hindi ako mag-check-in sa hotel, no? Kung meron ako, di syempre, sa hotel. Di ba? Sa kanino hotel na ako, nagpunta ako pumunta sa orphanage. Pero, pinapasok na lang ako yung eventually, tapos some of the end, syempre, malilim na lahat, yung orphanage, sarado na, no? Nakapatay na lang kanina. They went to this Lord, was so dark. At hindi ko alam, yung mga ibang doors na nandun, dark dahil walang tao, o dark dahil nandun na yung mga tao doon. Basta, dinalagay ako sa isang kwarto na parang siguro, ganito kalaki, maraming kama ang kasya, pero walang mga kama, lahat ng kama nakatayo sa isang corner, pero may isang kama doon, nahihigan ko, bilib-bilib, nakatakot. Tapos, sa takot ko nila, naligo, nag-toothbrush na lang ako. Kasi yung bago nila, gano'n din, yung maraming liguan, tapos maraming lababo. Nag-toothbrush na lang, tapos humiga ako doon mag-isa. I was like Mary in the tomb. Feeling ko, wow, saan ako tatakbo? Kung ang Diyos tinalikuran ko na, siguro tinalikuran na rin ako sa tao pupunta. Sa kapungan ako pupulugin. And I was, hindi ako nakatulog. Siguro dahil takot ako kung ano mangyari sa akin kung makatulog ako. So, tinitingnan ko lang yun, nakahiga ako, hawak yung Bible ko, tinitingnan ko yung ilog, tumagaan doon, dead end. I didn't know where to go. Darkness, loneliness, hopelessness. But you know what? The big message of our talk today is that the harder you bounce, the harder you fall, the harder you fall, the harder you bounce. Di ba yung mga basketball dito? Pag talagang dinala yung basketball, ang taas ng
ng rebound niya, di ba? Ng pag-bounce niya. At yan ang malaking at magandang mensahe ng Easter para sa atin. There's another guy in the Bible who's really a great example of what it means to bounce back. At yung tao na yung pangalan si Job. I'm sure nabasa niyo na yung story niya. Pero basahin ko natin kasi napakaganda ang story nito. So sa Job 1, verse 1, sabi niya, may isang lalaking nakatira sa lupa ng Uz na nangangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasama sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Wala pa po family planning naman. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Imagine mo, sobrang, kumbaga siguro sa kain natin, kung i-translate mo, siguro parang siya yung mga Chinese Taipan na may-ari ng mga mall dyan. Di ba? Hindi siya kayaman. 7,000 ang kanyang tupa. 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, 500 ang aso. Grabe, this was a very, very wealthy man. Siguro kung big na yun, ang Forbes part niya, napakalaki ng bahay. Pero ano nangyari sa kanya? Minsan, napansin siya ng demonyo. So, sabi ng demonyo sa Diyos, yan si Job naman, kaya naman pumupuri at sa'yo, kaya naman matapat yan, dahil binbless mo Tignan mo yung blessing niya kung hindi yan umatras, hindi ka kalimuran yan. Sabi ng Satanas sa Diyos. So sabi ng Diyos binibigyan kita ng ng permiso. Pwede mong gawin kahit na ano sa kanya. Kasi ito sa Biblia, ino-condense mo na lang. Kahit anong gusto mo pwede mong gawin sa kanya, huwag mo lang, huwag mo lang siya papatayin. Do not touch his life. So ano nangyari? Sa isang araw, lahat ng mga baka at lahat na baka niya at saka yung mga nag-aalaga ng kanyang baka pinatay. Yung baka na ginakaw pala, ginakaw ng isang tribe, nirate sila. Tapos yung kiniglat, nasunog lahat ng mga tupa niya pati yung mga nag-aalaga sa mga tupa niya. Tapos meron yung kanyang mga kamelyo, ganun din, may nag-rate, ginakaw lahat ng mga kamelyo niya. Tapos yung kanyang mga anak, silang sampu lahat, kumakain sa bahay ng isang kapatid, nagsasunday lunch sila siguro, bigla may malakas na namin. Naku, ipo-ipo, nahulog yung bahay, patay lahat ng mga anak niya. Pero yun naman yun, sa isang araw, lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga anak niya, nawala. Pero ang ganda ng sunod doon sa kwento na yun. Kasi sabi sa verse 11, sa kabila ng mga pangyayari nito, hindi sinising Job ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. You know, the ability to see beyond the trial to the blessing lying beyond the trial is a gift in itself. Nakakita mo na kahit na nawalan ka, nasiraan ka ng bahay, minalas ka, hindi mo namuha yung project na binig mo, hindi ka natanggap doon sa trabaho, nalugi yung investment mo, iniwan ka ng asawa mo, may nagdadransa ka na mo, na makita pa rin natin beyond that day, meron mo naman ang gagawin siguro. Blessing yun in itself. Blessing yun in itself. Hindi ba yun? Ang ganda pa nung sinabi ni Job. Sabi niya sa verse 21, sabi niya yung basahin ko, upad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, upad din akong babalik sa lupa, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang babawi, purihin si Yahweh. Alam niyo, hindi niyo masasabi kung hindi mo kilala ng Diyos. Yung talagang personal na nakilala mo ang Panginoon, hindi ko masasabi ng tao na walang palataya. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Kahit naluluha ka na. Kasi
kumanta si Job, hindi naman ang telenura, tsaka hindi ganun yung salita ni Lord, no? Parang ganun. At ang demonyo talaga, ang sinabi, kaya naman, hindi kami naligura niya kasi buhay pa wala pa, okay pa siya Nako, pag binawi mo yung ano yan, parang, pag kinuha mo yung kalusugan niya, wala na yan, bibigay niya yan. At sabi ni Lord, sige, bibigyan naman ng permiso. Okay. So, ano bang nangyari? Naku naman, kaawa-awa naman talaga ito si Job. Job 2 verse 7. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad yan. Tinadtad ng nagnanak na sugat, nagnanak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Sino sa inyo nagkaroon ng chicken pox? Na talagang tagtag. Yun, gano'n, parang gano'n si Boy, kasi sabi sa Bible. Nagnanak na sugat. Yun, ibig sabihin may nana. Yun ba? Parang naman talaga yung mama. Diba? Pero, anong ginawa ni Job? Nawala na siya ng lahat. Nawala na siya, basta ng yaman. Nawala na siya ng mga alipin niya. Nawala na lahat ng mga anak niya. Pati kalusugan niya nawala na. Ang nangyari na lang sa kanya, yung asawa niya, yung misis niya, nagdahan natin. Diba? Sabi sa Lord ni Job, Lord, saan yung misis ko na kinuha mo? Diba? Nagdahan pa yung misis ng ganyan. Ano? Magpapakalaala ka pa rin. Magpapakalapan ka pa rin sa Diyos. Pagkakas ng ginawa niya sa'yo. Talaga naman, kawawa naman yung misis ni Job. Na-record pa yung lagi niya sa Bible. Pero yun ang nangyari. Alam niyo, ito pinukwento ko sa inyo. Nasa first two chapters ng Job. Job 1 and Job 2. Alam niyo ilang books meron sa Job? 42. 42 chapters. From chapter 2 hanggang chapter 42 pa, last yung trial ni Job. Pero ano na ang ganda ng ending ng libro ito. Pag-uwi nyo, basahin nyo. Basahin nyo, ganda Chapter 42, yung pinaka-huli na parte itong libro na to, itong aklat ni Job. Basahin natin Job 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay, ano kasulat? Binalik ni Yahweh sa dati. Okay, tapos, pinipang ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Okay? Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan na ito ng 14,000 tupa. Mas marami pa. 6,000 kameyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang ending, ang mga anak na babae ni Job ang pinamaganda sa buong lupain. O diba? Sa umpisa, sinabi, 7 anak niya, 7 lalaki, 3 babae. Wala mo sinabi magaganda. Pero ito, dito mo sa Bible, pinakamaganda babae sa buong lupain talaga naman. Alam niyo, si Lord pagmutili siya talaga. Pag ibinalik niya, sobra, over. Mega. Diba? This Job is an example of a person who bounced back. Yung lakas ng bagsak na ganun din yung lakas ng pag-angat niya. Yun ang storya natin. Storya natin Dahil kay Jesus, dahil sa ating Panginoon, dahil sa ginawa niya para sa atin, may mga panahon sa buhay natin, totoo yan, may mga season sa buhay natin na bagsak tayo, na parang wala namang pag-asa, na talunan tayo. Pero alam niyo, pagdating mo sa ending, kita-kita tayo dun sa gloria. There's this song by Michael W. Smith, lumang-luma to, in the 80s pa yata. Pero I love the concept of the song kasi ang sabi ng lyrics ng song, when things get bad and you can't stand to look, it's time to read to the end of the book. Kasi sa dulo ng Biblia, ano naman natin ending Diba? Parang yung mga novels, diba? Yung sa inyo babasa ng mga romantic novels, paiba-iba title, paiba-iba pangalan ng mga karakter, diba? Paiba-iba kwento, may secretary, merong may PA, merong
Sa Revelations, nandiyan yung Gloria, nandiyan yung final victory ng Panginoon sa mundo. Diba? Alam na natin mag-bounce back tayo. And, itong Easter na to, talagang napakagandang panahon sa ating simbahan. Yung kwento ng gospel kahapon, yung nagsipa kayo kahapon, ganda ng humili na binigay ni Bishop namin sa aming parokya. Sabi niya, kasi yung gospel kahapon is Mark 16, verse 9 to 16 yata. I'm gonna tell you what it's about later. Pero yung Mark, yung verses na yun daw, from 9 to 16, or 9 to 15, sabi ko ng mga Bible scholars, hindi daw kasama yun sa original story ng Gospel of Mark. Kung ipapukumpara mo daw yung style, yung language, yung writing, hindi daw si Mark ang sumula doon. Yung Gospel of Mark daw, talagang nagtapos sa Mark 16, verse 8. Pero ang kwento kasi na natapos sa Mark 16, verse 8, is yung story ni Mary Magdalene, na, pero ang version naman ni Mark, hindi na si Mary Magdalene na napunta doon sa Libinan. May kasama siya ibang mga babae, mga ibang tagapagsunod ni Jesus. Pagpunta doon, pagpasok nila, wala na yung bato, nakaroon away na, tapos pagpasok nila, wala yung katawan ni Jesus. Tapos meron pang mama na naputin na nandoon, sabi, wala na dito hinahanap nyo. Sabihin niyo sa mga disipulo na wala na dito si Jesus. So, ang ginawa ng mga babae, tatakot sila, nagtakuhan palabas ng Libinan. The end. Kami nga naman, ano? Kumbaga sa sino, the end. Diba? So, sa gano'n na hindi mo, nagtakuhan sila sa takot, diba? Anong nangyari? Diba? So, meron siguro through the years, meron, disciple siguro, the goodness of his heart, sabi niya, gandaan natin ni Henry. So, ginawa niya, dinagdag niya yung verse 9 to 15. At yung verse 9 to 15, ang kwento, parang ni-recap, kwento sinamarize yung mga iba't ibang appearances ng risen Lord. Yung mga appearances ni Jesus pagkatapos niya ng buhay maguli. So, 9 to 16 nandun yung kwento na nagpakita si Jesus kay Mary Magdalene. At hindi sila naniwala. Di ba? Kasi kaya ni Mary Magdalene at hindi sila naniwala. Tapos nagpakita ang Panginoon sa dalawang disipulo, sa Rodrigo, sa Nala ni Pedro, at nagpakita nila sa mga disipulo, at hindi sila naniwala. And finally, nagpakita ang Panginoon sa 11 disciples habang kumakain sila. At pinagalitan sila ng Panginoon dahil hindi sila naniwala. So, sa mga tuloy, walang pananampalataya yung mga disipulo ng Panginoon. Pero ano yung verse 16? Pagkatapos sinabi at pinili tatlong beses, hindi sila naniwala. Verse 16, nakasulat doon, at sabi ni Jesus, humaling kayo sa buong mundo at ikalat niyo ang magandang balita. Binigay ni Lord yung Great Commission. Isipin niyo, di ba? Parang isipin niyo, kung kayo si Jesus, ako naman, ang hihila naman pa niya itong mga tao ito. Itong mga sumusunod sa akin. Eh, wala man lang bibig sa akin, nakita na ako na buhay ulit. Pakahina na, makaduwag mo na ito. Hindi mo mapagkatiwala. Ano lang mangyayari sa mission dito? Maghahanap na lang ng mga iba. Yung ba yung ginawa ni Lord? Hindi. Binilinan pa rin niya. Binilinan pa rin niya. You know what the Lord was trying to say? Itong mission na to, itong gawahan na ito, hindi ito tungkol sa inyo. This is not about your gifts. It's not about your faith. It's not about your, skill in preaching or yung galing mo sa music ministry o grabe yung galing ng music ministry na talaga. Bawa mo. Diba? Diba? Hindi ito tungkol sa inyo. Tungkol sa akin mo. Ako ang magbibigay na kailangan nyo para pagawahan ng mission. Ako magbibigay ng talino, ako magbibigay ng resources, ako magbibigay ng oras, ako magbibigay ng center, ako magbibigay ng mga servants. Kaya walang tao na pwede magsabi, ay, yung makasur kayo kasi ang worthy ako eh. Diba? Sino worthy?
What? Pentecost. The coming of the Holy Spirit. The power God gives us so that we can carry out His mission. God allows us. Hallelujah. Hallelujah. God allows us because God, again, and again, hindi nauubos yung grasya niya. Hindi nauubos. Nandyan palagi. I want to advise my teaching today with the ending of my story. Yung nangyari doon sa madilim at nakakatakot at napaka-lonely na orphanage, nakala kong tinalikuran na ako ng Panginoon. Nung sumikat yung araw, bumalik rin naman ako dun sa center namin. Pero after a while, I just couldn't find it in my heart to continue. Parang nawala yung apoy at init ng pagsisilbi ko sa Panginoon. Hindi nawala yung bilib ko sa Kanya o yung pananampalataya ko sa Kanya. But just something wasn't right inside. And I couldn't continue to serve as I was serving. So I eventually got out of that community and sabi ko, 20 years na naman ako nagsisilbi kayo, 10 years na full time, and even before that, kahit mga estudyante ko, siguro naman nakapunta na ako. Bayad na ako mag-iwalip sa mundo. Bayad na ako kay Lord ng baga. Tatlong buwan, yung mahanap ng trabaho, wala akong pera. Sabi ko, college graduate naman ako. Kala naman ako sa Lasal. Diba? Kala pa ako na ngayon, hindi ako makahanap ng trabaho. Tapos, isang araw, nandun ako sa Valley Catching time, I bumped into Bo Sanchez. Si Bo Sanchez, kilala ko na po yung kahit na dati pa dahil now and then as youth, we would serve together kahit na magkaibang community kami. And nagkataon na we were having a Kirigma editorial staff meeting. And sabi ko lang, uy, kung kailangan mo rin ko na gano'n mo ng trabaho. Hindi sila makapaniwala kasi kilala nila ako tsaka alam nila ng taga-saan ako eh. Pati si Bo, sabi hindi na, wala akong trabaho. Sabi ko, nung editor-in-chief na kiling mo ng tayo, sabi niya, boom! Patuloy siya kaya sa amin, let's hire her! Let's hire her! Sabi niya. Sabi ni Bo, okay, let's fire 2 people and hire her. Nagbawa na naman si Bo, hindi naman nawala na trabaho ko ay pag-nagbawa. Pero nasa namin the next day, hindi pa ako nagigising, ayun na, kumakata na yung grasya. Hinahanapan na ako ng resume kasi gusto daw nila ako i-hire sa Shepherd's Voice. And the reach of my ministry and my service talagang multiplied so many times over. Yung kala kong dead ko na, yung kala kong tapos na Panginoon sa akin, yung kala ko, sige Lord, sige, kanya-kanya tayong daan na. Sige, kung sakala ka sa kaliwa ko parang ka lang gano'n. Si Lord pala, hindi lang pinakawalan. Siguro sabi, ano ka? Parang mo makatakas ka sa akin, ha? Dami yung i-invest sa'yo, ha? Diba? Alam niyo, wala tayong makakakuhan na sobrang lalim na yung perabot ng kamay ng Panginoon. Walang kasalanan tayong magagawa na mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala tayong, grave. Wala tayong bibigan na mahuhukay para sa sarili natin na sobrang lalim na hindi tayo maaabot at makabugot ng Panginoon. There is no pit too deep that God's love is greater still. And I want to leave you with this passage, and the music ministry is going to help me, and you're going to help me. Alam mo ba, sigurado ko, na kahit na nasa ang punto tayo ng buhay natin, mapabounce back tayo. Alam mo, bakit nangyayari ako? Bakit? Kasi yung pangako ng Panginoon, Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Can you stand up? We're going to sing that verse in a song. And I'm going to sing the chorus para ma-familiarize kayo.
message na ipinagkaloob niyo na ang lahat, Panginoon, upang kami ay matagumpay. Panginoon, sa bawat araw na kami nabubuhay, sana sa buhay din namin ang diwa ng inyong muling pagkabuhay. Ang tagumpay pala ng Easter, Panginoon, hindi lang para makarating kami sa langit at namatay kami. Pero itong kapangyarihan ito pala ay available sa amin, sa bawat sandali, habang nandito pa kami sa lupa. Nawa, Panginoon, na yung kapangyarihan na buhay sa inyo mula sa kamatayan ay siyang mabuhay din sa amin, sa lahat ng gagawin namin, Panginoon. Mapalit sa trabaho namin, o sa pamilya namin, o sa service namin dito sa Kristo. Sana buhay namin, Panginoon, maging salamin ng kapangyarihan at pag-ibig namin. Lahat po ito, Panginoon, pinagdadasal namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, ngayon, kasi po ang inyong nabinatagas, no? At pagdating natin ang ating mga panaginip, ang mga inasasang natin. Okay, let's raise it up to the Lord. Lord, nandito po lahat namin mga pinagdadasal mga panaginip namin, our dreams are here, Lord God, and we believe that these dreams come from you, Lord. So we ask Jesus, see our dreams and equip us to achieve these dreams. We claim, Lord God, your immeasurable power, the immeasurable richness and glory that we have in you, to propel us, Lord God, to achieving all of our dreams. And we know, Lord God, that this will happen in your perfect time. In Jesus' name. Amen.